Ikaw daw. Ikaw na. There's something na yung kahit malayo kayo ng asawa mo, still you're good. Still nag-work ka kung paano mo na-cope up ang mga, alam mo na. 30 minutes. Wow. Imagine natin ang yan. For the first time, mukha na nito. Mas ba? Para di kamera. Naamin ka sa naman eh. Sige lang, men. Hallelujah, wala na sa ako. Mas maganda yung boses. Mas maganda yung boses. Hallelujah. Praise the Lord. Anong topic ko? Napakabuti ng Diyos pagkat pag-ibig po. Pag-ibig ay hindi na naghihilig. Hindi naglilihi. Ano? Naglilihi. Hindi na nakikilig. Testimony ko na lang po yung blessing sa amin mag-asawa. 1992 po kami nag-iwalay. Ang sister wife ko po nasa Pilipinas, diyan dito rin sa Hong Kong. O nga pala, i-shortcut ko lang. Galing ako sa Saudi, pagpag-asawa ko, no? Pagdating dito, kinuha niya ako ng trabaho. Hanggang ngayon, yun ang employer ko ngayon. 35 years na ako sa employer ko na siya nakakuha ng amo na yun. Ngayon, nung isilang aking pangalan na anak dito sa Hong Kong, 1992, siya po ay for good na. Hanggang nagkaroon kami ng anak na 3, isang lalaki, 2 babae. Siya nagpalaki, siya nagpaaral sa Pilipinas. Glory to God sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi humihiwalay. Kasi hindi kami humiwalay sa Panginoon. Kahit magkalayo kami, pero nanindigan kami na talagang ang Diyos ay kasama namin. Ako po ay 1995 po umalis sa El Shaddai. Doon ako na-train. Hanggang sa nagpastor ako, pumunta naman kay Father Chigariba. Dahil naghanap ako ng katotohanan, hindi ko matagpuan. Hanggang sa ako'y laging nakikinig ng mabuting balita. Dumating ang mapagsubok na guwapo-guwapo ko noon, buwang buko ko kay Pastor Del, na naubos yung buko ko yun, na kalbo. Dahil talaga bukod sa malayo sa asawa, malayo pa sa mga anak. Anyway, talaga na 1995 po mga kapatid, lumawas ako ng prayer partner. Dahil gulong-gulo na ako, wala akong malapitan. Itong mga pastor naman na mga takot naman ako sa kanila, puro naging kasi sila eh. Takot ako sa puro naging kasi, ang puro naging kasi pag nakita mo, nag-aapoy. So paano susunod ako, lalo kung na ako bata. No? Si Pastor Edgar talagang takot ako dyan dati. Oo. Kasi ang talagang sabi ko, hindi ako lalapit dyan. Oo. Kasi darap na ako ng katotohanan eh. Kasi sinabihan na ako na satanas daw ako. Sinabihan ako sa prayer partner na satanas. Nakahingal ako doon ng 40 na lalaki na mga layman ni Archie Gariba. Ako yung leader. Sabi ko, parang ang ginagawa ko, akong namamahala ng mga hostya. Sa mga lahat ng testimony, ginagawa ko, yung hostya, inaalmusal ko na lang. Nabuksan kasi ako eh. Nung bumibili ako sa Ilocos ng isang buwan 7,000 na hostya. Nasa bahay ko nalagay. Yun na almusal. Naglaro ako na lang. Hanggang sa gulong-gulo na ako, lumabas na ako. At yun, glory to God, sapagkat nagtayo kami ng church. Kailan ni Pastor Edgar natin, si Alan Salcido. Tinawa ng Diyos, maaga sa tinawa ng Diyos. Hindi ko alam bakit si tinawa agad. Anyway, talaga nga, ganyan ang buhay, parang like, parang yan mga kapatid, ito na ngayon. Sabi ng asawa ko, magpatuloy ka lang sa Panginoon. Magpapatuloy rin ako dito. In short na mga kapatid, mga kapalingkod ng Diyos, ang asawa ko ngayon pastora din sa church namin. At ngayon,
dalawang buwan ako nagpapatayo sa ng building, church building namin. At sabi nga ni Pang Pastor sa akin, hindi yan ang kailangan. Ang kailangan yung templo ng Diyos, yung tayo, hindi yung church building. Sabi ko, paano tayo mag-evangelize? Sa akin dadalhin yun. So, maraming trials, maraming pagsubok na dumating sa amin, maraming distraction, hinahadlangan ng kaaway. Pero nandun pa rin yung sinasabi ng patient, yung patient, hindi na naghili. Talagang sabi ko, Lord, basta huwag mo akong pabayaan. Talagang awakan mo yung aking puso. Kung maaari lang mayari itong church building namin. Praise the Lord mga kapatid, siguro mga isang buwan lang, tapos na aking pinapatayo. Ngayon, sabi ng Sister White po, magpupurgod ka na yan. Inilakan niya na yung lisensya ko sa lisensya namin sa SEC. At ngayon dumating ng isang araw yung parang magkasal. Hindi nga ako marunong magkasal. Pero binigyan ako ng lisensya ng pagkasal. Anyway, pagkaaralan naman yun madali lang naman yun mayroong outline na doon sa Appointment Bible Law. Sinubukan ko na yun doon kay Pastor Governo Mosa, kinatapos silang dalawa. Yung laro-laro lang, yun, tagumpay naman. At ngayon, ang panibagong batikos, ayaw ko lang kung nakita niyo yung post ko na, yung certificate ko na solemnize. Kung nakita niyo yun, binati ko sa barat. Mayroon ka ng lisensya sa pagkasal, talagang magpapayaman ka? Dahil malaking pira niyan. Oo, malaking Sabi niyo, hindi, ibang layunin ko. Wala mo lang sa isip ko na ang layunin ko, kaya ako nagkuha ng lisensya para magkapira sa pagkasal. Hindi mo lang hindi sa mga isip ko, alam ng Diyos yun. Hindi mo sa isip ko. Yun ang panibagong batay ko sa akin na yun. Ngayon sinabi ko sa Sister White ko, sabi ko, hindi mangyayari dito na ililibre mo lang pag nagkasal ka. Kasi pag ako nagkasal, sinabi ko sa Panginoon Lord, pagkatapos ko magkasal, yung ikakasal ko, ibibigay ko sa kanila yung babae sa akin. Puho na nila yun. Sabi ng asawa ko, hindi mangyayari dito yun. Mayroong taripan mga pastor dito. Yun mga kapatid, mga kapwa, halingkod. May taripa daw. Magagalit daw sa akin yung mga ibang pastor doon. Di ko banggitin yung lugar namin Baka marinig dito kasi pagkalaya ko may taripa lang ngayon. Hindi daw ako pwede hindi walang bayad. Sabi ko, wala akong mahalaga sa akin. Nakaintindihan kami ng aking Panginoon. Nasa conviction kasi natin yan kung talagang pabayad o hindi. Kasi ang Panginoon kasi marami na ang way niya kung paano sa'yo magkakaroon ng financial support. Maraming way ng Panginoon. Kasi napapansin ko kasi talaga sabi nga ng first yan, di ba? Subukin mo muna kung totoo itong pastor na ito na nagsasalita kung talagang siya talagang totoong pastor o talagang galing sa Diyos ang kanyang pinangaral o ang kanyang pagtuloy ko sa Panginoon. Subukin. Sabi ko sa Sister White ko, sabi ko, magpatuloy lang tayo. Ang mahalaga meron tayong yung mga miyembro natin, huwag pabayaan, alagaan. Kasi sa totoo lang ayaw ko lang sa inyo ang nagbibigay ng miyembro sa akin, ang Diyos pa rin Sabi nga ni Paul maging ang pagnanasa, ang Diyos pa rin bibigay ng pagnanasa. Ang Diyos pa rin bibigay ng pagnanasa na pumunta ako rito. Diyos pa rin bibigay. Yung iba ayaw pumunta kasi wala ng pagnanasa. Tinanggalan ng Diyos ng pagnanasa, wala nang sarap. Kaya lahat ng bagay na ginagawa natin, sabi ko sa akin si Sir White, lahat ng bagay na galing sa Diyos yun. So, sabi nga, sabi nga sa John, di ba? John 15:5, apart from the kingdom natin, wala tayong magagawa talaga pag wala ang Diyos. Ilang beses na akong gustong patayin ng demonyo. Pero nanatili pa rin akong buhay. Gusto ko nang paputulan yung tuhod ko. Pero, nakastrip pa rin akong lakad. Dami na himala na naranasan ko Ngayon nga, glory to God sapagkat
ito nga ang sabi ko sa sister wife ko, tatagan mo lang ang iyong pag-lili ko sa Panginoon. Tigil mo, huwag kang silos ng silos. Sabi ko dito dami kumain dito sa Hong Kong. Pero kung nananatili ka panampalataya mo, matatagal panampalataya mo, ingatan ka ng Diyos. Di ba ba ganoon? Kapag ikaw ay nananatili, asawa kayo, pag mag-asawa kayo, tulad ng magkalayo kami, pag ka nanatili ang panampalataya ng isa sa inyo, sigurado ingatan ng isa Ingatan talaga. Kasi napakabuti ng Diyos dahil marami naman ang tuksong dumarating. Kaya lang, hindi talaga magtatagumpay yun kapag tayo ay mayroong talagang pananampalataya na talagang nagiging tapat tayo, faithful tayo. Hindi naman tayo pagpahintulutan ng Panginoon na maglingkod sa Kanya kung hindi tayo talaga faithful. Sabi nga nila, kaya yun nga nagiging problema sa church na hawak ko dito sa Hong Kong dahil bawat may pumunta sa amin, may dumating sa amin ng miyembro. Una-una, imbis nila yung pastor, asa kasama niya? Baka yung maganda na yan? Wala. Kaya sabi ko, Lord, hindi man lumalago itong akong yung miyembro. Lumalago yung nila, yung spiritual, pero yung quantity, wala Pag wala talagang asawa. Kaya pagkasama mo sa sigurado quantity, lulugo yan. Pero pag nag-iisa ka lang, sigurado, maaaring may quality rin, pero kakarampot lang. Ganun lang yun, di ba? Kaya sabi ko sa sister wife, hanggang ngayon, magandang namin ng mag-asawa. Ang sama namin, minsan many times na gusto kami paghiwalay ng demonyo, di Satanas. Kaya gusto naman talaga yun, magbawasan yung tintin, di ba? Na parito magnanakaw, magbawasan, kumatay, at magnakaw. Kung gusto niya nakawin yung aming relasyon, patayin, yun ang gusto niya Pero hindi siya nagtagumpay. Hindi siya nagtagumpay. Tapos magsama na sana kami, nagpagod na ako. Ewan kung bakit kinuha naman ako na employer ko. Dinigwalay naman kami. Hindi walay na talagang aspirated, kundi nag-iwalay ng malayo. Malayo ang distansya. Kaya nandun pa rin yun. Lalo ngayon ang gano'n na komunikasyon namin dahil video call Sabi ko, pagkabait ka, may karulangan na rin siya Nag-testimony sa si Pastor Tunis, kanyang sister wife Lagi naalala ko sister wife ko Sabi ko, Lord, naway bumalik ng sister wife ko. Kasi pag nagsasalita siya, minsan tumatayo, nakaupo lang siya. Pag nag-preach, nakaupo lang siya. Pero pag pinagalingan naman siya ng Panginoon, nakatayo naman siya. Meron siya, yung diabetes ba? Ayun lang naman ang karamdaman niya. Pero nandun pa rin yung purihan pa yun dahil hindi naman siya, ang tawag doon? Yun, wala siya gano'n. Wala siya gamot-gamot lang, daon-daon. Yun ang gamot niya. Nandun pa rin po yung aming katatagan sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil talaga nga, sabi ko sa kanya, hanggat hindi ako pinauwi pa ng Panginoon, di pa ako makaka-uwi kasi meron din dito mga miyembro sa nagpapaalaga din sa akin. Isa pa yung employer ko rin sabi niya, malaking tulong ang nangyayari sa kumpanya namin, nandito ka. Kapon ngayon nagsimba sila, nagpaisan sila. Sige na, huwag naman sumawa sa amin. Sabi namin, huwag ka na sumawa. Kasi ang buso kasi laking Canada. Alam nila na sa dalawang Pilipino, ang sabi niya, who is the father of yours? Sabi nila kasama ko. Kaya man, pare yan. Kada ako. Kaya, ang tingin niya sa akin talaga nga, mula nung napunta ko sa kanya, lumuho yung kanyang business. Naging milyonaryo yung gusto. Pati, grabe ang business niya ngayon, pati dati somi lang siya. Ngayon, mga plot na binibili niya. Tapos pinaupapakan niya. Lumuho. At binatatay na. Kaya sabi ng mga member ko sa kanya, Pastor, gusto ng amo mo dito lang kami. Dito lang kami sa aming compound niya Kaya nakakalibre kami ng nawala na yung stress ko nung nasa Walsya ako Nung nasa Walsya ko, ganito rin yung aking ginagawa.
pagdating ng malapit na katapusan, sumasakit ang ulo ko, kaya naubos yung buho ko eh. Pangbayaran naman ito. Mangarang naman ako na ikapo, paano ito? Eh, sabi ng iba, hindi na bawal daw ikapo na eh. Lord, paano ito, Lord, paano ito? Purihin ng Panginoon, dumating ang rally. Nagsara mga ninyo. Sumunod yung pandemic. Ayan, umuwi na kami sa ano. Sinausap ko ng boss sir, baka piling dito lang kami, wala sa upang. Sige, no problem. O yan, doon na kami. Hanggang ngayon, sabi ko nga sa kanya, pandemic lang sir. Hanggang ngayon, doon na kami. Walang bayad. Kaya naman yung mga miyembro ko, kami meron man namimihasa, hindi na bibigay. Paano tayo magpapakain na? Ay, pag nakikita nyo na walang nabayaran tayo, ay yung magsibigay. Hindi yung balang na, itong church natin ay international na ito eh. Meron tayong doon sa Pilipinas pala. Nagtatayo tayo ng church, kailangan natin yun eh. Wala talaga. Hanggang ko lang binabayaran, ay hirap ako. Kasi alam niyo kasi pag narinig yun ng pag-giving, yung mga membro mo mismo hindi pagpapalain yan eh. Ay, hindi natuturan ng giving eh. Pag tinuruan mo yan at natuto yan, sigurado. Tulad ko. Natuto ako, di ba? Naubos yung buhok. Kaya ang pag-ibig talaga ng Diyos mga kapatid, kapag iyan na naipasok natin sa ating puso, at talagang nandun yung patient, kahit sino makaharap mo, talagang utos ka ng Panginoon eh, love you rin eh. Kahit sinong suklero pa rin. Yan pinakamasarap mga kapatid. Kaya ang sabi ko sa survive ko, maraming bumabati ko sa yan. Bibibati siya mga Iglesia ni Cristo, bibibati siya mga saksi, bibibati siya. Nag-aadong kasi nagkakuha ng mga miyembro eh. Yung papte, saka yung mga born again, mga siraan yun. Iba naman doon, hakot ng makakain, dinadaan sa kainan. Dito may pagkain, dito yung tinapay, dito may cook, dito kayo. Yun, doon lang ka problema eh. Kaya, sabi ko sa survive ko, prayer lang na best. Kung ang miyembro mo eh, 10 lang o 15 lang o ilan lang. Yan ang pinagay sa Diyos eh. Yan lang kaya mo eh. Si Pastor Ed eh, binigyan siya ng 1 milyong miyembro, kaya-kaya niya. Si Pastor Rodel nung mag-umpisa dito eh, nung mag-anniversary yan, in-invite ako ngayon, hindi niya ako ma-invite, ang dami nila. Nakasimple. Ang dami na kasi, di ba? Hindi na kailangan yun. Marami na. Sabi mo, hindi na, kalimutan ako. Kasi marami na sila. Joke lang nila, joke lang. Kaya ano talaga? Mga busy na tayo eh. Kapag talaga, meron din akong kaibigan pastor dito na noong nang nilupay-pay siya sa kanyang church, in-invite niya ako magkape kami. Nakailang bis kayo magkape. Noong mas masana siya, talagang lumakas na kanyang spiritual, nakalimutan na ako. Kaya sabi ko, hindi siguro ang live eh. Hindi na nakalimot sa akin sa nakalimot sa akin ngayon, si Pastor, si Pastor Rodel. May Pastor Rodel, umalis na siya yung doon. Ako bawasan yung pag-ibig. Hindi na sa may bigyan na nagpunga na yung mamanggal na yun doon sa akin. Hindi na sa may bigyan, malayo na sa akin. At anyway, excited up talaga. I love you. Ang inimit talaga ng dirang nagpalakas sa akin. Amen. Dito ako tinawag eh. Dito ako tinawag sa Pilipinas. Ayaw ko lang banggitin yung nag-akay sa akin kasi nakakadismaya. Nagdala sa akin dito, sa Pinet. Question Pastor Rodel yun eh. Nagdala sa akin sa Pinet. Talagang nag-usa talaga ako ng kasama tayo mga pastor. Lalo akong nag-porsige na mag-aral sa sarili ko. At lalo na kilala ko yung editor ng Santore, si Pastor Tony. Naku, marami. Hindi na sa Tore. Hindi niya narinig. Yan ang pag-ibig ng Diyos na kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, ano naman yan sa atin? May bagay sa wala.
kahit nag-iis ka pa, Lahat tayo. Yes, hallelujah. Ibiin ka, nag-iis ka, magmahalan tayo. Yung mga walang asawa dito, huwag niyo pabayaan yung asawa sa Pilipinas. Tutukan niyo ng panalangin para hindi siya masyado. Praise the Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil nabuksan na naman kami. Hallelujah. Thank you, Pastor Arman. Ngayon, ibigay na natin ang time na yan. Kaya, Aileen, Pastor Aileen, then, si Ate Ani, at ito si Hallelujah. Pastor Ramayla, and then yung bisita natin, ayaw na tayo mag-video.